Hi everyone, especially to my team Unstoppable Dream Builders. So welcome to my second video tutorial. So ang topic ko ngayon ay paano mag-process ng Kaiser application or proposal. Okay, so there are two ways of that one. So the first one is through your IMG portal, and then the second one is through your Dominate tool. So this is exclusive for IMG or International Marketing Group members. So this will serve as your guide para hindi po tayo malito at hindi po magkamali ang pag-process natin ng application ng ating client. All right. So the first one is through your IMG portal. So ito po yung link img-corp.net. Ayan, so kailangan po natin mag-login. So yung username and password ay given by our IMG support. So yun po yung ini-email sa atin once na approved na yung application natin at ready to access na po yung account natin. Okay, so always take note na wag po natin kakalimutan itong username. It's because yan din po yung ating agent code. So that is very important to every transaction that we have here in IMG. Okay, so wag na wag po nating kalimutan yung agent code po natin. So after nating makapag-login sa IMG portal, so ito po, kailangan po nating hanapin itong e-app. Okay, so ayan po, e-app. So electronic application. So kailangan po nating i-click po yan. So after clicking that one, so we will be advised to log in again to our Kaiser portal. So kailangan po muli natin mag-login. Again, yung agent code natin or username and password. So same lang po yan dun sa original na IMG login or credential po natin. So pagka-login po, ito na. So, ito po yung sa Kaiser Portal. So, dito po tayo magpo-process ng Kaiser proposal or di kaya kung kailangan nating i-check yung status or yung mga proposals na nagawa na natin before. Ayan po, dito po natin i-check yan, my proposals. So, lahat po ng na-process natin, lahat po ng mga clients natin, mga proposal, Kaiser proposals, andyan po yan natin mag-view. Okay, and then the second one for our new clients. So, kailangan natin gumawa ng proposal for them. So, dito lang po tayo sa new proposal. I-click nyo lang po yan. And syempre, sa pag-create ng quote, so, di ba Kaiser po ang gagawin natin. So, dito po tayo sa Kaiser Healthcare. Alright, so click nyo lang po yan. Ito na yung mag-a-appear or magpa-prompt sa screen nyo. Ultimate Kaiser Health Builder. So, new proposal. So, for the new proposal, ito kailangan nating i-fill out or i-fill in yung client information. So, dapat hindi po tayo magkamali dito. So, ito po yung magiging basis sa pag-process ng Kaiser policy ng ating client. Okay, so syempre pag nagkamali tayo ng information dito, so mas mapapatagal yung proseso ng kanilang policy at mostly magkakaroon ng error or ng problema, di ba po? So, the first one is yung first name, middle name, and then last name. For the birth date, kailangan nating laging i-double check po yan kasi yung policy nila ay nagbabase po yan sa birth date. So, dapat hindi tayo magkamali po dyan. For the email address, dapat yung talagang fully verified na email address at dapat yung tama. Kasi, yung i-input natin na email address, dun po i-send ni Kaiser and ni IMG yung update about the Kaiser proposal. Yan. So, dun din po i-send sa kanya yung application para ma-accomplish na. Okay, so dapat napaka-importante talaga nitong sa email address na port. Okay, so for the match up. Okay, so kung wala kang match up, okay, so walang tumulong sa'yo na mag-present about Kaiser. So ikaw lang talaga yung nag-present kay client. So dito po, may mga option yan. Click nyo lang po yung drop down. So ayan po, no match up. So ikaw po yung mismong agent 1. Ibig sabihin po niyan is ikaw yung nag-present kay client about the
all about the Kaiser. Okay? And meron din pong with match up. So, ikaw po yung agent 1. So, for example, yan po yung guest mo, siya po yung client mo. Okay? And then, ikaw po yung, sa match up, ikaw yung nag-process ng application. So, syempre, ikaw yung agent 1 na ilalagay dyan. So, kung with match up na agent 2, yung trainer mo, so usually, yung agent 2, yun talaga yung, for example, busy tayo. Or ikaw mismo yung agent 1, client mo yan, busy ka. And then, may time si trainer or yung mentor mo, so pwede kang makisuyo na siya na lang muna mag-present sa client mo. So, syempre, siya yung magiging agent 2. So, for that one, kung siya yung nag-process ng application, dahil nga po busy ka, automatic after the presentation na pa-agree niya yung client na kumuha na ng Kaiser, so siya yung magpa-process ng application, ang isa-select niya is itong with match up, tapos agent 2. Yan, okay? So I hope it's clear. So and ang pinaka-importante, lagi mong tatandaan, lagi mo into double check na dito sa agent code 1, dapat code mo yan. Okay? So dapat hindi code ng iba. Ayan, so para hindi po mapunta sa iba yung application or yung policy ni client. So click nyo lang po yung create code or create code. So, ito po yung example lang. Okay, so example, mga information lang po na information na gawa-gawa lang po yung in-input ko po dyan. So, para mapakita ko po sa inyo yung laman nung sa after na ma-click yung create code. Okay, so for that, ayan po. So, example, ayan po yung plan, K100. Okay, so for the plan name. So, ayan po yung option. Ayan, pwede nating, or yung pagpipilian natin, depende kung ano yung gusto ni client na kunin. And for the payment form, so kailangan po nating i-click din po yung drop down. Dapat kung cash, cash. Kung through card, ayan, and then check. So, piliin lang natin kung ano yung preferable para kay client. And syempre, i-click natin yung compute code. So, after nating may click po yun, dito na po. Terms of payment. Ayan po. So, for the terms of payment, meron po tayong spot cash, annual, semi-annual, quarterly, at monthly. So, depende din po yan. Magmamatter po itong mga amount na ito dun sa policy or I mean dun sa quote na kinuha ni client. Okay, so 'di ba may iba't ibang ano po 'yan, mga plans. So depende po 'yun kay client kung ano 'yung kinuha niya. So magbabago din po 'yung amount dito po sa terms of payment. So kung napagdesisyonan ni client na ang kukunin niya ay annual, so i-click mo lang po 'yang annual. Ayan. So, after mong i-click po yan annual, there you go. So, tapos na po. Successful mo na po siyang nagawa ng proposal. So, masasend na po yan sa email address ni client. Okay, so i-advise mo na lang siya na i-double check, i-check na yung email niya at i-accomplish na lang po yung application na nandun. So, kailangan lang po, kumbaga parang form yun siya, application form talaga, na ilalagay, i-input niya yung mga personal information niya, especially may mga medical questions po doon na kailangan niyang sagutin. Ayan. And then, yung last po nung application ay yung signature niya. So, kailangan niyang pirmahan po yun. So, after that, pag na-accomplish na, so maghihintay na lang po tayo na makapagsagawa siya ng payment. Ayan. So, i-assist na lang po natin si client hanggang ma-fulfill yung application at ma-approve na po ni Kaiser for a policy. Okay, so para magkaroon na po siya ng policy. Okay? So, kung through Dominate tool naman, yung gagawin natin sa pag-accomplish ng application niya, so, ganun pa rin po, maglalagin tayo sa IMG portal. And then, hahanapin po natin itong Dominate tool na logo. So, i-click po natin itong activate. So, after nung activate, so ito na po yung Dominate tool. So, napaka-powerful nito na tool dito sa IMG. So, we are so thankful na
mold. Ayan, nakapag-build ng ganitong tool dito sa IMG. So, hindi na po kami nahihirapan, di ba? Sa mga process, sa mga online marketing, ganyan po. Andiyan na po lahat. And syempre, dun sa mga pag-aaral po namin. Dahil dito po ay financial education, di ba po? So, talagang meron din po tayong mga workshops. Ayan, so, dahil Kaiser po yung pinaprocess natin ngayon, so dito po tayo, Kaiser Code. So, pwede nyo pong i-copy lang po yan ng link. Make sure na yung agent code ay code nyo talaga mismo. Hindi po code ng iba. Okay, so dapat talagang alerto po tayo sa pagka-copy ng mga link. Kasi kung ibang link yung na-copy natin, na-send natin kay client, so syempre, dun mapupunta yon sa kanila. Yung application, yung policy na kinuha ni client, hindi po sa atin. Alright? So, click lang po natin itong link. So, after na mai-click po yun, dito na po tayo ma-redirect muli. So, dun sa unang process natin, di ba? So, new proposal. So, yung client information. And then, ganun pa rin po yung proseso. So, after nating ma-input lahat ng information ni client, so, create quote. So, and then, yun na po, lalabas ulit yung plan na gusto niyang kunin. So, pabalik-balik. Napaka-simple lang po talaga ng process. I hope hindi po malilito ang lahat. So, dapat alerto din po tayo sa pagpaprocess ng mga application. So, take note lang po or paalala. Ayan. So, kung busy po tayo, wag po muna nating or wag po muna tayong mag-process ng application para maiwasan ang pagkakamali. Alright? So, I hope na marami po kayong natutunan at maging useful po ito sa ating pag-build at sa ating pagpa-process dito sa International Marketing Group. Yan. So once again, my name is Babylin Ang, your financial educator here in IMG or International Marketing Group. So here we are educating people to have a financial education and to give them a financial freedom. So here's my contact number and also my email address. So you may contact me anytime. So especially sa mga team ko. Okay? Special mention to Unstoppable Dream Builders. So, ayan, anytime, online lang din naman po ako. Pwede nyo lang din po akong i-message po. Okay, so kita-kita muli tayo. Abangan niyo po muli ang susunod na video presentation ko. At marami pa pong darating pong video presentation na sigurado makakatulong po sa lahat. So, have a wonderful day everyone. Take care!